ang pakikilahok sa mga gawaing pulitikal at pansibiko ng mga mamamayan. Ang salitang politika ay galing sa salitang Griego na polis, na nangangahulugan mga gawain sa isang lungsod-estado. Ang salitang pakikilahok ay galing naman sa salitang Latin na participatio, na ang ibig sabihin ay makisali o makibahagi. Sa makatuwid, ang katagang politikal ng pakikilahok ay tumutukoy sa mga gawain ng mga tao na may kinalaman sa pamamahala ng mga lungsod-estado at sa kasalukuyan ay ang pakikibahagi sa pamamalakad ng bansa. Ang mga mamamayan ay dapat na aktibong nakikisangkot sa diskurso ng pamamahala upang mabigyan ng katugunan ang mga hamong panlipunan na kinakaharap ng bansa. Voters' education, ang mabuti at mapanagutang pagboto. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Nangangahulugan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. At bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, may karapatan tayong makialam sa iba't ibang kaganapan at makilahok sa mga gawain na may napakalaking epekto sa ating lipunan. Ang pagiging isang mabuti at mapanagutang botante ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang matatag at makatarungang demokrasya. Ang botante ay hindi lamang basta-basta pumipili ng kandidato. Siya ay may tungkulin na suriin ang mga pagpipilian ng mabuti at gumawa ng desisyon batay sa mga impormasyon at prinsipyo na makakabuti sa nakakarami. Alam ng isang mabuti at mapanagutang botante ang kahalagahan ng pagboto. Ang bawat boto ay may kapangyarihang makaimpluwensya sa kinabukasan ng pamahalaan at ng bansa. Ang mapanagutang botante ay naghahanap ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon at umiiwas sa mga maling balita na maaaring makaimpluwensya sa pagbuo ng desisyon. Ang isang responsableng botante ay iniisip ang kapakanan ng buong komunidad at ng susunod na henerasyon at hindi lamang tungkol sa pansariling interes. Nakapaloob sa Saligang Batas ng 1987 ang karapatan sa paghalal at maihalal sa isang posisyon. Ang karapatan sa pagboto ay nangangahulugan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamalakad ng ating bansa. May iba't ibang uri ng pagboto. Una ay ang eleksyon, isang formal na proseso ng pagpili ng mga mamamayan ng mga opisyal na may kakayahan na mamuno at mapagkakatiwalaan. Ikalawa ay ang plebisito, paraan ng pagboto ng mga mamamayan sa isang bansa o distrito sa pagsang-ayon o pagtutol sa isang panukala. Ikatlo ay ang recall, paraan ng pagboto kung saan ang isang nanalong kandidato sa isang eleksyon ay matatanggal sa kanyang pwesto bago pa man matapos ang kanyang termino. Nagkakaroon ng recall kung may petisyon mula sa mga kwalipikadong botante. Pang-apat ay ang initiative, isang proseso kung saan ang mga mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon upang makapagmungkahi ng batas. At ikalima ay ang referendum, ang pagboto laban o pabor sa isang panlipunang issue. Sino nga ba ang maaaring bumoto? Batay sa Article 5, Section 1 ng Saligang Batas, ang mga maaaring bumoto ay ang mga sumusunod. Mamamayan ng Pilipinas. Hindi diskwalipikado ayon sa isinasad ng batas. 18 taong gulang pataas, tumira sa Pilipinas ng kahit 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ayon sa Commission on Election, hindi maaaring bumoto ang mga sumusunod. Mga hindi rehistradong botante, hindi mamamayan ng Pilipinas, mga taong napatawa ng pinal na sentensya na may kaakibat na pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi ang pagkalooban ng pardon o napabilang sa programang amnestiya ng Pangulo na nagpapabaliwala sa desisyon ng korte. Mga taong nasentensyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law at anumang krimen laban sa seguridad ng bansa. Maaari siyang makabotong muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. At mga tao na napatunayan na wala sa katinuan ng pag-iisip sa pamamagitan ng mga pamamaraang isinasagawa ng mga eksperto sa kaugnay na larangan. Ang pagbuo ng samahang pangsibiko. Bilang isang mamamayan, ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa kaunlaran at kagalingan ng ating bansa? Maaaring may mga nagsasabi na ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katungkulan sa pamahalaan.
Ngunit kahit ang isang kabataan na kagaya mo ay may napakahalagang tungkulin at malaking maiaambag sa ating pag-unlad. Tiyak na uunlad at mabibigyan ng solusyon ang mga problemang kinakaharap natin kung ang bawat mamamayan ay buong pusong makikisama, makikipagtulungan at makikilahok sa mga gawaing pansibiko. Ang gawaing pansibiko ay ang pakikilahok sa mga gawaing pangkaunlaran at naglalayo na malutas ang mga suliranin o issue na dapat mabigyan ng pansin. Ang mga gawaing ito ay dapat nating tuparin ng may pagkukusa at buong katapatan. Inaasahan na kapag ang mga mamamayan ay nakikilahok sa mga ganitong gawain, ay matatamasa ang kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay ang pinakamataas na kabutihang panlahat na maaaring makamit ng mga tao dahil sa kusa nilang tinutugunan ang kanilang mga tungkulin kahit gaano man kalaki o kaliit ito. Ang ilan sa mga halimbawa ng gawaing pansibiko ay ang pagboto sa eleksyon, ang aktibong pakikilahok sa halalan upang makapili ng mga leader na magsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga mamamayan. Ang paglahok sa mga public forum, pagsali sa mga pampublikong pagpupulong upang magbigay ng opinyon o suhestyon sa mga isyu ng komunidad. Pag-oorganisa o pagsali sa mga samahang pansibiko. Ang pagsapi o pagbuo ng mga organisasyong nagtutulak ng mga advokasya tulad ng kalikasan, karapatang pantao o kalusugan. Pagsali sa mga voluntaryong programa. Ang pagbibigay ng oras at serbisyo sa mga gawaing voluntaryo tulad ng tree planting, feeding programs at relief operations. Ang pagpaparating sa mga otoridad ng mga kinakailangang gawin. Bilang isang mamamayan, tungkulin mong malaman at makialam sa mga nangyayari sa paligid mo. Kung may nakita kang mali o hindi dapat, kinakailangan mo itong ipaalam sa mga may kapangyarihan o mga organisasyon na may kinalaman dito upang mabigyan agad ito ng aksyon. At pangangalaga sa mga likas na yaman at mga pampublikong pasilidad. Ang ating bansa ay mayaman sa likas na yaman na tumutugon sa ating mga pangangailangan, kaya mahalaga itong pangalagaan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Mga epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko. Nabibigyan ng panandalian at pangmatagalang solusyon ang iba't ibang suliranin sa lipunan. Kung may pagkukusan loob ang mga mamamayan na tumugon sa mga suliranin, mas mabilis ang pag-aabot ng tulong. Nagiging maayos ang pamamahala ng gobyerno. Ang pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko ay nakatutulong upang maging maayos at matiwasay ang ating pamayanan at bansa. Naiiwasan ang mga hindi magagandang gawain kagaya ng paglaganap ng mga krimen at ang mga kaguluhan. Napatitibay ang pagkakaisa na nagiging daan sa pag-unlad ng bansa. Sa pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay nagagamit ang ating mga kakayahan na matugunan ng iba't ibang mga issue na kinakaharap natin. At nagdudulot ng demokratikong proseso at responsableng pamahalaan. Kapag ang mga tao ay nakikilahok ng responsable tulad ng pagboto ng matalino at pagbabantay sa mga ginagawa ng mga opisyal, ay napipilitan ng pamahalaan na maging tapat at responsable sa kanilang mga tungkulin. Ang pakikilahok sa mga gawaing politikal at pansibiko ng mga mamamayan.